Sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa lilim ng malaking puno ng suha, ay narinig ang aking unang iyak. Sa buwan ng Abril sa taong 1987, narinig ng paligid at ng aking mga magulang ang iyak na may pagpupuri sa Panginoon sa buhay na kanyang ipinahiram sa akin. Kabilugan noon ng buwan at ayon sa aking ina noong siya'y nabubuhay pa, ipinanganak niya akong maraming mga kababalagang naganap sa paligid. Dahil mabango ang isang sanggol sa mga aswang, ay kinabayan umano ang aking ina ni Nana Edad, ang tiyahin ng aking ama na isang bantog na aswang mula sa Iloilo. Nasa ibabaw ng bubong ng bahay ni Tito Romy si Nana Edad at nagbabantay. Hindi na umabot sa loob ng bahay ang aking ina at tuluyan na niya akong nailuwal sa puno ng suha na malaki ang naging parte ng aking buhay. Ayon sa aking mga kapatid, siniklaban daw sila ng takot ng gabing yon dahil sa mga tunog ng aswang na nakapaligid sa amin. Mga aswang na hindi makalapit dahil umano sa tila nakaharang sa amin na isang hamog. Tila napapaso sila kapag dumalapit sila para aswangin ang aking ina. Nang magsimula na akong umiyak, ayon sa aking mga kapatid ay naglabasan na kung saan-saan ang mga alitaptap at sila'y nagtipon-tipon sa puno ng suha na nagsanhi ng liwanag na sinabayan pa ng napakaliwanag na buwan sa kalawakan. Sinimulan na akong linisan ng kumadrona ng kanyang mapansin ang maliit na ahas sa aking tabi. Hindi nila alam kung saan ito nagmula, kung ito ba'y lumabas din mula sa sinabupunan ng aking ina o nagmula sa puno ng suha. Walang nakakaalam. Kinuha nila ang ahas at pinutol ang dulo ng buntot nito para ipahid sa aking gilagid para umano hindi ako maging pulol paglaki ko. Binalot nila ito sa lampin at dinasalan ng aking ama. Ito ay isang orasyon sa paggawa ng kasunduan sa sinumang nakasabayan kong ipanganak sa mundo na hindi natin nakikita. Iniwan nila ang ahas sa puno ng suha na nakabalot sa lampin at ipinasok na si ina sa bahay ni Tio Romy para malinis ng maayos at mapainom ng mainit na tubig. Habang lumalaki ako, ay naging masayahin umano ako, sabi ng aking ina. Minsan naman ay kinakabahan ng aking ina dahil kapag nasa duyan lamang ako, ay palagi daw akong parang may kalaro o kausap. Dahil kahit hindi pa ako nakakapagsalita ay panay umano ang salita ko at nakatingin lamang ako sa kisame. Kapag nilalapitan umano ako ni ina, ay napapatingin ako sa kanya't nangingiti. Ngunit ibabaling ko pa rin ang aking tingin sa gilid niya at tatawa. Lumaki ako sa aking kapatid na si Mina. Siyang nakamulatan kong magulang dahil sa kanila ako ni Kuya Ted iniwan. Dahil ang mga magulang ko'y nagpasyang bumalik sa aming bukid para matutukan ang aming sakahan na iminana pa ng aking ama sa kanyang mga magulang. Mahirap sa bukid nun at masyado pang magubat, kaya nagpasya ang aking ina na ako'y iwanan kay Ate Mina at Kuya Ted. At dahil wala pa silang anak noon, ako ang naging parang anak nila. Mama at Papa, yan ang tawag ko sa kanila. Sila na nagpalaki sa akin at nagbigay ng lahat ng pangangailangan ko. Dumating ang aking ika-1 taong gulang. Dahil mananahi ang aking Ate Mina noon, ay madalas niya akong itahi ng magagarang damit. Mga damit na hawi sa iba't ibang uri ng tela, may mga magagandang kulay at bulaklakin. At dahil kaarawan ko, ipinagtahi niya ako ng damit na jumper, kung tawagin. Ipinasuot na sa akin ni Ate Mina ang mga damit bago ako pinatulog para umanong magawa na niya ang kanyang mga lulutuin. Tinulungan naman siya ng iba kong mga kapatid. Ang ibang lulutuin ay nasa bahay na ni Ate Tata. Doon yun inihanda. Nasa likod lamang ito ng bahay ni Ate Mina at dito nakatira sila ama noon bago sila lumipat uli sa bukid. Sa araw din ng kaarawan ko ay tutungo sila ina sa poblasyon kung saan kami nakatira upang ipagdiwang ang aking unang taon. Naging abala si Ate Mina sa pagluluto habang si Kuya Ted noon ay nasa trabaho. Hindi naman kalayuan ng bahay nila Ate Mina at matatanaw lang din mula sa balkonahe.
At dahil mag-isa lamang si Ate Mina sa bahay nila noon, ay napakatahimik ng paligid niya. Naging abala pa rin siya sa mga ginagawa habang ako ng mga oras na yun ay nakaduyan. Nasa ganoong katahimik na oras si Ate Mina nang mapapitlag siya. May tumawag kasi na mama mula sa kanyang likuran. Napangiti si Ate Mina nang marinig ang salitang yon. Ngunit ang kanyang abot taingang sanang ngiti ay napawi rin ang kanyang maalala na nakaduyang pala ko at natutulog. Hindi pa rin humarap si Ate Mina, ngunit tumatakbo na sa buong katawan niya ang hilakbot na kanyang nararamdaman. Narinig niyang munting hagikgik ng bata, ngunit mas lalo siyang siniklaban ng takot ng kanyang mapagtantong hindi nag-iisa ang mumunting hagikgik na yon. Doon na naglakas ng loob na humarap si Ate Mina dahil naisip din niyang baka isa na ako sa batang humahagikgik. Nang siya'y mapalingon ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga batang ampuputi, yun ang kanyang nakita. Kulot na kulot ang kulay mais nilang buhok, magagandang mga muka, mata at labi, mahaba at makapalang pilantik nilang mga pilikmata na bumagay sa abuhin nilang mga mata. Magkamukha ang dalawa. Nakangiti ito sa kanya habang magkahawak sila ng kamay. At ang mas ikinagulat niya, dahil hawig na hawig umano ang mga damit nito sa aking damit na kanyang itinahi. Napasigaw lamang siya tila nagbalik ang kanyang ulirat nang muli siyang tinawag ng mga ito ng mama. Nang marinig niya ang pagtawag ng mga ito, ay walang dalawang sabi siyang tumakbo at nagsisigaw palabas. Pumunta siya sa bansuhan kung saan nagtatrabaho si Kuya Ted at Kuya Lario, ang asawa ni Ate Tata, ang ikalawa kong kapatid. Iniwan niya ang kanyang niluluto at maging ako na natutulog. Nang marinig ni Kuya Ted ang kanyang sigaw, ay agad siya nitong dinaluhan. Maging ang mga katrabaho nila Kuya Ted ay nag-aalala sa sigaw ni Ate Mina. Tinanong siya ni Kuya Ted kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi makasagot si Ate Mina na tila ba nauutal pa dahil sa nervyos na kanyang nararamdaman. Pinakalma siya ni Kuya Ted at Lario. Mga ilang minuto din bago siya makapagsalita na mayroon umanong mga bata sa bahay na hindi niya mga kilala. Kaedad ko lamang daw ang mga ito at magkakabuka. Inaya siya ni Kuya Ted sa kanilang tignan ngunit natatakot si Ate Mina ko. At para mawala ang kanyang takot, nagpresenta din si Kuya Lario na sumama rin at ang ibang trabahante na halos pinsan lamang din ni Kuya Ted. Pagdating nila sa bahay siya namang pagdating nila Ate Tata kasama si Ate Bing. Narinig umano nilang umiiyak ako at nakita umano ni Nene na tumatakbong palabas si Ate Mina. Pagpasok nila nagulat umano sila sa kanilang nakita dahil nakaupo na umano ako sa sopa at panay ang tawa. Agad akong dinaluhan ni Ate Mina at inutusan naman niya si Ate Bing na tignan ang kanyang niluluto. Nagulat si Ate Bing na hindi nasunog ang niluluto ni Ate Mina. Sinabi kasi nitong naiwan niyang nakasalang sa apoy ang kanyang niluluto. Pagkalabas ni Ate Bing, sinabi niyang maayos naman ang niluluto ni Ate Mina. Hindi nasunog at wala na ito sa apoy. Isang malaking katanungan ng gabing yon kung paano ako napunta sa sala gayong nasa itaas ako natutulog. May 5 hakbang ang hagdanan paakyat kaya malabo na isang taong gulang na tulad ko ay makabababa nang hindi man lamang nahuhulog. 9 na buwan lamang ay nakakalakad na ako. 1 taon, medyo marunong na akong magsalita. Tinanong umano ako ni Ate Mina kung paano ako nakababa. Ang sagot ko lamang ay binuhat ako ni Mama sa batang boses at pananalita. Nagkatinginan silang lahat at halos kinilabutan. May mga tanong sa kanilang isipan kung sino ang mama na sinasabi ko. Nang dumating ang aking ama na si Prido at inang si Luz, binalita agad ni Ate Mina ang nangyari. Ang mga kapatid ko naman na si Ate Tata at Ate Bing ay abala sa paghahanda sa lamesa. At agad nagmano sa aking mga magulang nang nakita sila. Nang makita ni Ate Day si ama at ina ay agad umano itong nagpakarga. At sa mga panahong yun ay 5 taon na si Ate Day. Wala pang mga bisita noon kaya naman malayang naikuwento ni Ate Mina ang nangyari. Yung nangyaring kababalagan sa mismong kaarawan ko. Kalmadong nakatingin at nakikinig si ama sa kanya habang si Ate Mina ay halos balutan na ng lamig sa katawan
Dahil sa kanyang panginginig, sinabi ni Ama kay Ate Mina na kung ano ba ang kinakatakot nito. Natigilan lamang si Ate Mina sa sinabi ni Ama. Lumabas si Ina na may dala itong tubig at inabot niya ito kay Ate Mina upang ito'y kumalma. Ayon pa sa aking ama, wala umanong dapat ikatakot si Ate Mina. Ang kambal na nakita niya ay mga mahalagang bata sa mundo ng mga hindi natin nakikita. Sila'y mga maharlika o mga engkanto na may dugong bugaw kung ihaambing sa ating mundo. Sila'y mga prinsesang kasabayan kong ipinanganak. Hindi naman naging hadlangan nangyari upang hindi matuloy ang kasiyahan. Dumating na ang mga bisita at masaya silang sinalubong ng aking pamilya. Ang aking amay laging bukas palad sa mga lumalapit. At ito ang kaugalian na aming namana, ang laging maging bukas palad. Ayon pa kay Ama, dapat sa araw-araw palaging bukas ang aming tahanan para sa lahat. Nagkaroon ng inuman ang aking mga bayaw at ang mga kasama nila sa trabaho. Habang sila ay nakaupo sa balkonahe kasama ni Ate Mina, Ate Bing, Ate Nene at Ate Day. Si Ate Tata naman at ang aking mga kapinsang kaedaran lamang ni Ate Bing ang siyang nag-aasikaso ng mga ligpitin. Masayang nag-uusap sila ama noon. Nang bigla umanong nagsalita si Ate Bing ng, "Ama, ang ganda ng mga ilaw. May iba't ibang palamuti." Napatingin naman si Ama sa gawi kung saan nakatingin si Ate Bing. At nakita nga ni Amang napakaraming ilaw sa kalangitan. Mga ilaw na tuwing Pasko't Bagong Taon lamang makikita sa mundo ng mga tao. Ani Ama, nagdidiwang ang mundo ng mga engkanto sa kaarawan ng kanilang prinsesa. Taong 1992, ako'y 5 taong gulang na. Kinatutuwan na ako ng iba dahil sa tuwid na tuwid umano akong magsalita noon. Ngunit may mga oras rin umano na tahimik ako at hindi pala kibo. Hindi ako katulad ng ibang batang kaedad ko noon na makukulit. Ako umano kapag dinadala ako ni Kuya Ted sa bilyaran at sinabi niyang huwag akong kikilos, ay hindi rin umano ako kikilos. Kaya naman marami ang gustong magbantay sa akin. Taong 1992 pa rin, tanghali noon at ako lamang ang nasa duyan. Habang ang kababata kong si Phil ay nasa ibaba ng duyan ko natutulog. Abala noon si Ate Mina sa kanyang pananahi at ang iba kong kapatid na nasa bahay nila Ate Tata. Patay na oras ang 12:00 kung ilalarawan dahil ito ang oras na napakatahimik ng paligid. Pinaniniwalaan din ng mga oras na ito hanggang 3:00 ay labasan ng hindi natin kauri. Anila, magbubukas ang lagusan sa pagitan ng mundo ng mga tao at engkanto. Sila'y lalabas upang makisalamuha sa iba. Hindi naman kay dadaan sila para sa kanilang kanya-kanyang gawain. Ang palaging sinasabi ng matatanda nun, huwag lalabas sa patay na oras at baka makasagi tayo ng hindi natin mga kauri. Nagulat na lamang si Ate Mina na nag-iiyak ako. Nakita pa niyang bumangon ang aking kababata na si Phil, na noon ay mas matanda ako ng 1 taon. Kaedad ni Phil ang aking pamangkin na anak ni Ate Tata. Ito ang unang apong lalaki sa pamilya kaya masaya si Ama. Ayon kay Ate Mina, dinuduyan umano ako ni Phil ng malakas para sana patahanin, ngunit panay pa rin ang aking iyak. Napasigaw si Ate Mina sa sumunod niyang nasaksihan. Kitang-kita niya kung paanong parang binuhat si Phil at saka binitawan. Biglang umiyak si Phil na walang boses at pigilang hininga. Nagsisigaw si Ate Mina dahilan na dali-daling nagtungo ang aking ama na mabuti na lamang ay lumabas sila mula sa bukid. Agad umano na dinaluhan ng ama ko si Phil. Nagsisigaw na rin ang ina ni Phil nang makita ang kalagayan ng anak. Hinipa ni ama ang ilong ni Phil at saka dinasalan. At pagkatapos nun ay biglang umiyak si Phil ng malakas. May bali si Phil sa kanyang balakang at namaga ito. Lumingon umano si ama sa duyan na agad namang sinundan ni Ate Mina. May kinausap umano si ama at sinabing hindi umano sinadya ni Phil ang iduyan ako ng malakas. Nais lamang umano nito na ako'y patahanin. Ilang minuto ang lumipas ay nagulat si Ate Mina na biglang nawala ang pamamaga ng balakang ni Phil at naging masigla ulit siya. Ayon kay ama, nagalit umano ang kambal na prinsesa sa pag-aakalang nais akong ihulog ni Phil sa duyan
dahil sa lakas ng kanyang pagkakaduyan sa akin. Ani Ama, palagi umano akong ginagabayan ng kambal at ayaw ng mga ito na ako'y saktan o ayaw nilang makitang nasasaktan o sinasaktan ako. Lumaki akong si Phil ay lagi kong kasama. Sa panahong ito'y wala na si Ate Rata sa lugar namin. Lumipat na sila ng Davao dahil nalipat na rin ang trabaho si Kuya Lario. 10 taong gulang na ako sa panahong ito. May isip na ako at may sasalaysay ang lahat ng nararanasan ko. Sa buong buhay ko minsan lamang ako nagkaroon ng kalaro dahil walang gustong makipaglaro sa akin. Sa taong 1997, masasabi kong iba ang larawan ng panahon na yon kaysa panahon natin ngayon. Sa panahong iyon, kakaiba ang kislap ng mga bituin at liwanag ng buwan, kakaiba ang huni ng mga ibon, ang simoy ng hangin, maging ang ugali ng mga tao. Lumaki akong nakasanayan ng mga kabataang tulad ko ang magmano sa matatanda, kakilala man o hindi, ang bumati sa makakasalubong mo ng magandang umaga, tanghali at gabi, kilala mo man o hindi. Habang naglalaro kami ng mga kalaro ko, panay ang takbuhan namin at tawanan. Nangunguha kami ng bunga ng puno ng ipil-ipil kung tawagin sa amin sa kakakainin. Natuto rin akong umakyat sa puno ng saresa kahit pag-aano ito kataas. Dahilan na mapapalo ako ni Ama. At sa tuwing napapalo ako ni Ama noon, palagi siyang may kinakausap na para bang nagpapaliwanag siya kung bakit niya ako pinapalo. Naaalala ko rin isang araw noon, sa harap ng bahay namin ay may mga bako at bulldozer. Dito kasi pinaparada ng mga trabahante ng pinakamalawak na kumpanya ng saging. Ang mga yon, kaya madalas doon kami naglalaro. Nag-uunahan kami noon ng isa kong kaibigan na si Nana. Sa hindi sinasadya natabig niya ako dahilan para mahulog ako. Hindi siya kaagad nakahingi ng paumanhin, gawa ng gusto niyang makaunang umakyat sa bulldozer. Patawa-tawa pa noon siya habang paakyat nang bigla siyang umiyak. Nadapa pala si Nana sa gulong ng bulldozer dahilan para magkadugo ang kanyang bibig. Kasalukuyan na akong nakatayo at agad siyang dinaluhan. Tinanong ko pa siya kung ano ang nangyari sa kanya at ang sabi niya ay tinulak ko umano siya. Nagtaka ko, ni minsan ay hindi kami tinuruan ng mga magulang naming makapanakit ng iba. Madalas ibinibili ni Ama noon na palagi kaming maging mabuting tao sa kabila ng pasakit ng mundo. Noon, kung hindi ko nabanggit, ang aking ama't ina ay lolo at lola ang aking unang pagkakakilala. Sapagkat si Ate Mina at Kuya Ted ang aking nakagis ng ina at ama, dali-daling tumakbo si Aling Elma, ang ina ni Nana, at agad niya akong hinablot sa kamay, saka idinuro habang pinapagalitan. Bakit ko daw umano tinulak si Nana? Isa daw umano akong salbahing bata. Sa panahon noon, wala akong maunawaan kung bakit ako tinawag na salbahe. Gayong sagana kami sa paalala noon ni Ama na huwag makikipag-away. Sabi niya, hindi na baling kami ang saktan kaysa kami ang makasakit. Huwag umano kaming gaganti dahil ang mga taong madalas inaapi ay siyang palaging pinagpapala. Sa hindi ko malamang dahilan, pinalo ako ni Aling Elma. Naisip ko noon na maaari niya akong pagsabihan ng hindi sinasaktan. Nang makita ni Phil ang ginawa ni Aling Elma, ay agad siyang tumakbo upang daluhan sana ako. Ngunit bago pa man makalapit si Phil ay napaupo na si Aling Elma at tila ba takot na takot. Nagtataka man ako yakma sana akong lalapit, ngunit nagsisigaw si Aling Elma na layuan ko siya at huwag umano akong lalapit. Lumapit si Phil sa akin at sinabing siya nang bahala kay Aling Elma. Sinabihan niya akong umuwi muna sa bahay namin na siya namang sinunod ko. Napapalingon pa ako kay Aling Elma habang papalayo. Patuloy pa rin ang reaksyon niyang takot na takot habang nakatingin sa akin. Umuwi ako't naupo sa balkonahe. Natatanaw ko si Ate Mina na papalapit kay Aling Elma at Phil. Napapatingin pa si Ate Mina sa akin at napapailing na inalalayan si Aling Elma na makatayo. Hinatid nila sa bahay nila ang tulala pa rin si Aling Elma. Hindi daw ito makapagsalita at panay lamang ang iyak na para bang takot na takot. Pag-uwi ni Ate Mina, sinabi niya kay Kuya Ted na tutungo sila sa bukid upang sunduin si Ama dahil may hindi daw magandang nangyari kay Aling Elma. Hindi na nagtanong si Kuya Ted at sumunod na lamang. Ibinilin ako ni Ate Mina kay Ate Bing.
Wala kasi noon sina Ate Nene at Ate Day. Sumama sila kay Ina para magbakasyon at bisitahin si Ate Tata at ang mga pamangkin namin sa Davao. Pagkaalis ni Ate Mina at Kuya Ted ay siya namang pagdating ng kababata kong si Phil. Sa lahat ng kaibigan ko, si Phil lamang ang nakakaalam ng tungkol lahat sa akin, sa aking gabay na kambal. Kaya naman ingat na ingat siya sa akin at palagi din akong inaalalayan. Tinanong siya ni Ate Bing kung ano ang nangyari kay Aling Elma. Ayon kay Phil, nilagnat si Aling Elma at palagi may sinasabi na hindi daw maintindihan. Sinabi rin ni Phil na palaging tila takot na takot si Aling Elma. Gabi na nang dumating si Ama, bago siya pumunta kay Aling Elma ay dumaan muna siya sa akin. Nagmano ako't natawa dahil dumating na naman si Ama. Kahit hindi siya ang unang nakilala kong magulang, sila ni Ina ay malapit ako sa kanilang dalawa. Tinanong ako ni Ama kung ano ang nangyari. Natatandaan ko pang sinabi kong naglalaro lamang kami ni Nana at nag-uunahan sa pag-akyat sa bulldozer nang mahulog ako dahil tinabig ako ni Nana. Sinabi ko rin na hindi naman sinasadya yun ni Nana at nagkakatuwaan lamang kami. Ngunit bigla na lamang siyang nangudngod sa gulong ng bulldozer at nagdurugo na ang labi nito. Tinanong ako ni Ama kung itinulak ko ba ang kalaro ko. Sagot ko hindi itinuro sa akin ang manakit ng kalaro at lagi din tinatanda ng bili niya sa amin na huwag kaming mananakit at palagi kaming humingi ng tawad kapag may nasaktan kami nang hindi namin sinasadya. Napatango si Ama at sinabing kami tutungo sa bahay ni Aling Elma, ngunit bago kami umalis ay nagsalita si Ama sa madilim na bahagi na tila ba may kinakausap. Tandang-tanda ko ang kanyang sinabi na pagalingin si Aling Elma dahil nagalit lamang ito sa pag-aakalang sinaktan ako ni Nana. Naguguluhan ako dahil wala akong makitang kausap ni Ama. Umagyat din ang kilabot sa katawan ko. Napatingin ako kay Ate Ming at Mina na kalmado lamang na nakatingin sa madilim na bahaging tinitignan ng aking ama habang kami ni Pili mahigpit na napapahawak sa kamay ni Ama dahil sa takot. Sinabi ni Ama sa tila kausap niyang kakausapin niya si Aling Elma na humingi ng tawad, ngunit kailangan ko din humingi ng tawad kay Nana. Hindi ko maunawaan kung bakit hihingi ako ng tawad kayong wala naman akong ginawang kasalanan. Sabi ni Ama, lilipas ang panahon at mauunawaan ko rin. Sa ngayon ay hindi ko pa raw ito maunawaan dahil bata pa ako. Nagtungo nga kami sa bahay ni Aling Elma. Masama pa ang tingin ng kanyang kapatid na si Malu. Ngunit napawi rin ang kanyang masamang tingin nang sabihan siya ni Ama na huwag akong tingnan ng masama at nagagalit ang mga kasama kong nagparusa kay Aling Elma. Napaupo siya at napayuko. Hinayaan kasi ni Ama na makita niyang hindi niya dapat makita. Bago sinimulan ni Ama ang kanyang panggagamot, ay kanyang ipinaliwanag kung bakit nagkasakit si Aling Elma. At ayon kay Ama, ay naingkanto raw ito. Ginamot ni Ama si Aling Elma. Inalayan ng orasyon at dasal. Sinabi ni Ama na bukas ng 3:00 ay mag-alay ng isang pares ng lalaki at babaeng manok kasabay ng paghingi ng tawad. At kung hindi magaway mas magiging masaklap ang kapalit. Nawala ang panlalamig ni Aling Elma at nakatulog na ito ng maayos. Binilinan din ni Ama si Malot, Mang Toto na pagsapit ng 12:00 at 3:00 ng madaling araw ay pahiran si Aling Elma ng langis na iniwanan ni Ama. Kinabukasan, 3:00 ng hapon, sinimulan na ni Ama ang kanyang ikalawang panggagamot kay Aling Elma. Nag-alay siya ng manok tulad ng napag-usapan nung gabi. Nasaksihan ko kung paano ang ginagawa ni Ama sa panggagamot at pag-aalay, kasabay ng kanyang pagbigkas ng mga salitang hindi maunawaan ng mga normal na mga tao. Alam ko na pamilyar sa inyo ang aking amang si Frido at alam ko rin na nasubaybayan ninyo ang kanyang paglalakbay sa mundo ng mga hindi natin kauri. Tinawag ako ni Ama at sinabing dalhin ang 2 hita ng manok sa labas ng pinto at sabihin ng mga katagang tanggapin ang kanilang paghingi ng paumanhin. Sa salitang Latin, dalaga na ako nang malaman ko ang kahulugan ng salitang binigkas ko noon dahil dalaga na ako nung sinabi ni Ama ang kahulugan ng Latin na salita na yon. Halos magtatakbo ko ng tila may tumampot sa kamay ko sa hawak kong 2 hita. Nararamdaman ko ang panginginig ng kalamnan ko dahil sa takot. Napakaliwanag ng sikat ng araw noon, pero hindi ko man lamang nakita kung may kamay ba na dumampot.
Dali-dali akong bumalik sa loob at tumabi kay Ate Mina. Nagpapalinga-linga pa ako dahil sa takot na nararamdaman ko. Hindi ako katulad ni Ate Mina at Ate Bing na nakakakita, pero may mga oras lamang na nakikita ko sila pero hindi ko alam na hindi sila tao. Sinabi sa akin ni Ama na manghingi ng tawad kay Nana na siya namang ginawa ko. Nanghingi ako ng paumanhin sa kalaro ko at agad naman niya akong pinatawad. Naghingi ako ng tawad na hindi ko alam kung ano ang kasalanang nagawa ko. Ngunit ginawa ko pa rin dahil sinabi ni Ama na mauunawaan ko rin pagdating ng araw. Sinabihan din ni Ama si Aling Elma na maghingi ng tawad. Ginawa naman niya ito. Hinawakan niya ang aking kamay at naghingi ng tawad. Pinatawad ko naman agad si Aling Elma dahil nauunawaan ko naman kung bakit siya nagalit nang makitang nangyari kay Nana. Bilang isang ina, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. At ikaw ang unang masasaktan kapag nakita mo siyang nasasaktan. Tama po ba? Alam ko dahil ganyan din po si ina sa amin. Gumaling si Aling Elma. Sumigla muli ang katawan niya. Nagpasalamat siya kay Ama at sa akin. Bagay naman na aking ikinatuwa. Ngunit hindi na nagtatapos sa mga kababalaghan sa buhay ko. Isang araw doon sa aming eskwelahan, kung saan nagtatanim kami ng mga kaklase ko ng kamote. Ganito kasi sa probinsya noon, magtatanim kami ng mga gulay, didiligan namin at aalagaan para tumaba. At tuwing Biyernes ay mamimitas kami para lutuin at sabay-sabay kaming kakain. Habang abala kaming nagtatanim ng dalawa kong kaibigan na si Jen at Cecil, biglang sumigaw si Cecil na ikinagulat namin. Magkatabi kami ni Jen ng garden at sa kabilang bahagi si Cecil. Panitawanan ng mga lalaki kong kaklase. Dahil sa ibinato nilang bulate o wati sa Bisaya doon kay Cecil. Sinaway sila ni Jen at tinulungan si Cecil, ngunit nagsasayaw lamang ang mga lalaki naming kaklase na tila inaasar siya ng mga ito. Nang mawala ang bulate dahil itinapon ni Jen sa malayo, ay nagbalik kami sa paglilinis ng hardin namin. Ngunit hindi pa natatapos ang pang-aasar ng mga kaklase ko. Ako naman ang kanilang nilagyan ng bulate. Takot ako sa bulate lalo na kapag kumikilos ito. Ayaw ko rin sa malamig at tila manipis nilang balat. Nagsisigaw ako sa abot ng aking makakaya dahil nilagay nila mismo sa loob ng damit ko ang bulate. Hindi ko maabot gawa ng nasa likod ko. Nagtatalon na ako sa takot habang sila'y tawa ng tawa. Tinulak sila ni Jen at agad akong tinulungan. Hindi kasi matatakotin si Jen sa bulate. Siya ang tagakuha nun sa hardin namin ni Cecil kapag nagbupungkal kami at may bulate doon. Agad na kinuha ni Jen ang bulate sa likod ko at nilinis ang damit ko. Pagkakuha ni Jen sa bulate, nilingon ko ang mga kaklase kong lalaki. Pagkalingon ko sa kanila'y tila nagulat pa sila. Saka nagtatakbo na siya namang ikinagulat namin. Nagsisigaw kasi sila habang tumatakbo papalayo. Gulat na gulat naman kami nagkatinginan nila Cecil at Jen. At tila nagtatanungan pa kami kung ano nangyari at bakit sila nagtatakbuhan. Bandang uwian, nagkayayaan kami ni Cecil at Jen na maglakad na lamang. Minsan ay sinusundo ako niya magamit ang kanyang dipadyak o tricycad kung tawagin sa amin noon. Hindi pa kasi uso ang mga dimotor na kung tawagin ngayon ay tricycle. Ngunit madalas ay hindi ako abutan ni Ama dahil mas pinipili ko maglakad kasama ang mga kaklase ko. Naiingit kasi ako sa kanila na masaya silang naglalakad. Palabas na kami ng gate na makasalubong ko ang mga makukulit kong mga kaklase. Tinatanong nila ako kung sino umano ang kasama kong kambal kanina sa hardin. Nila, may daladala ang isa sa kambal ng isang baldeng bulate at masamang nakatingin sa kanila. Isinaboy daw ng isang kambal ang mga bulate na napakarami kaya nagtatakbo sila sa takot. Hindi ko maunawaan ang kanilang sinasabing kambal na kasama ko dahil wala naman akong nakikita. Ang sagot ko ay baka mga anghel de la guardia namin yon at nagalit sa kakulitan nila. Papasok na ako sa aming bakuran nang mapahinto ako. Pakiramdam ko kasi nakatingin sa akin mula sa bintana. O merong nakatingin sa akin mula sa bintana. Ang bahay namin ay paakyat sa pabundok na lupa. Pagkapasok mo sa bakuran ay may balon sa gilid na may hagdanan paakyat. Pagdating mo sa taas ay may isang maliit ulit na bakuran at malawak na lugar na may dalawang tanim na ginagamit na palumpo ng bulaklak.
Matulis ang mga dulo ng dahon nito at bermuda na siyang nagpapaganda lalo sa paligid. Malaki ang aming bahay noon. Binabansagan itong haunted house sa laki dahil ang bintana ng kwarto namin sa taas na nakaharap sa kalsada ay parang mataumano na puno ng kalungkutan. Ayon yan sa sabi-sabi ng mga nakakakita o napapadaan sa aming bahay. Napatitig ako sa bintana. Madilim ang kwartong yon dahil hindi pa nabubuksan ng ilaw at alam ko na abala sila ina sa kusina dahil sa usok na nagmumula sa kusina. Sa kanila kasi ako umuwi nun dahil abala si Ate Mina at Kuya Ted sa eleksyon. Tumakbo kasi sa politika noon si Kuya Ted. Habang tinitingnan ko ang bintana, tila ba nakakahulma ng tao ang imahinasyon ko. Bata pa lamang ako'y malikot na ang imahinasyon at may panahon na nakakabuo ako ng tinatawag nating imaginary friends. Napahawak ako sa bakuran namin nang makitang may dalawang babae sa loob ng kwarto namin nila ina. Hindi ko masyadong maalinaw, ngunit nakikita ko nakangiti ang isa sa akin at ang isa'y nakatitig lamang na walang emosyon. Hindi ako makakilos na para bang binabangungot ako ng gising. Naninigas ang aking buong katawan na pakiramdam ko'y palapit na palapit sa akin ng pintana. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Parang may busal ang bibig ko na ayaw lumabas ng boses. O may boses man pero hindi ko maisigaw. Sa kalagayan kong yon, doon na ako nagsimulang manalangin. Katulad ng laging bilin noon ni Ama. Kung may mga takot ka at alinlangan sa mundong mapanlinlang, itaas mo ito sa Panginoon at bibigyan kanya ng kasagutan at solusyon. Nagsimula akong manalangin na sana'y magising ako kung natutulog man ako. Tulungan niya akong labanan ng anumang takot mayroon ng mga oras na yon. Alam ko na lahat ay bunga lamang ng aking imahinasyon na pinatotohanan ng mga hindi mabubuting elemento. Napasigaw ako nang may kumalapit sa balikat ko. Paglingin ko ay ang kababata kong si Phil. Kanina pa umano niya ako tinatawag at hindi man lamang daw ako lumilingon. Nagtaka siyang tila takot na takot ako. Nang kilid ang mga luha ko dahil sa kabang nararamdaman. Napatingin ako sa bintana na sinundan naman niya ng tingin. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Ang tanong ko lamang kung nakita mo ba sila. Nangunot pa ang noon ni Phil. Saka tinanong kung sino sila. Sabay kaming napatingin sa taas nang lumabas ang aking ina sa may pinto. Nakatayo ito doon na tinatawag ako. Napahawak pa ako kay Phil dahil tila ba nawalan ako saglit ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa akin. Tinanong ako ni Phil kung maayos lamang ba ako. Napalingon pa ako sa kanya't nabitawan siya dahil iniisip kong baka pinaglalaroan ako ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Muli akong tinanong ni Phil, ngunit nagulat siya sa tanong ko kung tao ba siya o ikaw ba si Phil. Dahilan para pitikin niya ang noo ko. Sinabihan na gising naman umano ako pero bakit tila parang tulog ako at nanaginip. Sabay ulit kami napatingin sa taas nang marinig namin ang boses ni ina. Tinanong niya kami kung nagmerienda na ba umano kami dahil may inihanda daw siyang pagkain para sa amin na nandoon sa taas. Hindi ko noon maunawaan ngunit masyadong madilim ang aura ng itsura ni ina. Nangilabot ako at medyo kinabahan. Si Phil ang sumagot na hindi pa umano at saktong nagugutom na siya. Mahilig kasi si ina na magluto kaya bago umuwi si Phil ay dumadaan siya dito para kumain. Ngunit nagulat kami nang walang tugon si ina at nakatingin lamang sa amin. Hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Magsasalita pa sana si Phil nang magsalita si Ama. Nararoon sa likod namin. Napalingon kami ni Phil nang tanungin niya kami kung bakit hindi pa kami umakyat. Paglingon namin ulit sa taas, wala ni si ina sa may bakuran. Ngunit nakita namin siyang lumabas sa pinto na may dalang kakanin na niluto't inilapag sa lamesang babasagin namin sa labas. Saka nagtanong kung kanina pa daw umano kami dumating. Nagkatinginan kami ni Phil dahil ang alam namin na kausap lang namin kanina itong si ina. Hindi na kami nakapagsalita ni Phil nang tawagin na kami ni ina para magmerienda. Umakyat ka na kami kasama si Ama at masaya kaming sinalubong ni ina. Lumipas sa mga araw,
Nakalimutan ko na ang kababalaghang yon. Sumapit na rin ang buwan at taon na nawala na sa isipan ko yon. Nakasanayan ko na ang bahay nila ina at madalas dito na akong natutulog. Umuwi na lamang ako sa umaga sa bahay ni Ate Mina, ngunit pagsapit ng gabi gusto kong matulog sa bahay ni ina. Hindi ko alam noon kung bakit ganon ang pakiramdam ko na parang si ina at ama ang totoo kong mga magulang, kahit pa sila naman talaga ang totoo kong magulang. Ngunit sa panahon kasi na ito noon, si Ate Mina at Kuya Ted ang nakilala kong mga magulang. Habang naglalaro ako noon sa silong, may bata akong nakita sa labas na tumatakbo. Iginawa kasi ako ni ama ng mga munting bahay sa ilalim, bahay na kasya lamang ang mga bote ng gamot o ng baby oil na may kurba ang katawan. Para bang isang barangay ang ginawa ni ama ng mga bahay at ang mga bote ang mga tao na ako lamang din ang nagpapakilos at nagpapasalita. Ganoon lamang ang laruan ko, mga bote ng gamot na maliliit. Masaya na ako at kontento na ako. Kaya kapag pinapasalubungan ako ni Ate Tata ng mga laroong Barbie o mga luto-lutuan, pakiramdam ko ako ng pinakamasayang bata. At kapag may ganoon kang laruan noon, ay may kaya ka na sa buhay. Habang aliw na aliw akong maglaro, ay may mga batang sumilip sa silong. Gusto daw nilang makipaglaro sa akin. Dahil palagi na lamang akong mag-isa sa bahay at wala rin ako masyadong kalaro maliban kay Phil, kaya sabik na sabik ako magkaroon ng kalaro. Agad ko silang pinapasok at naglaro kami. Panay ang tawanan namin at aliw na aliw ako. Natutuwa pa ako noon dahil parang may magic sila na kusang kumikilo sa mga bote, na tila pa may mga sariling buhay at papasok at lalabas sa bahay na ginawa ng tatay ko. Mayroong kusa silang pupunta sa palengke na may tinderong bilog na bote ng bitaminang tiki-tiki. Sobrang aliw ko. Pakiramdam ko'y panaginip na kumikilo sa mga bote ng kusa. Tinanong ko pa sila kung paano nilang nagagawa ang mga bagay na yon. Ang sagot lamang nila sa akin, gamit ang imahinasyon. Sa panahong yun ay hindi ko pa alam ang salitang imahinasyon o ano ang kahulugan nito. Sa halip na isipin ay hindi ko na inisip pa dahil naagaw na ng mga boteng kumikilos ang atensyon ko. Nagising na lamang ako nang may tumapik sa akin. Nagulat pa ako nang makita sila ama at ina kasama si Phil nang medyo makabawi na ako. Tinanong ko sila kung nasaan ang mga kalaro ko. Nagtingin na naman sila at sinabi ni ina na mag-isa lamang ako nang dumating sila at naabutan pa nila akong panayang tawa habang ako'y natutulog. Napatingin ako sa paligid ko. Nasa maayos na posisyon ng mga bote habang ang iba na may nakatumba. Sinabi ko sa kanila na may mga batang pumasok dito kanina para makipaglaro sa akin. Tinanong ni ina kung ano ang pangalan ngunit wala naman akong maisagot dahil hindi ko sila kilala. Ang tanging sambit ko lamang sa kanila, "Basta, dalawa sila." Hindi na lamang umimik si ama. Alam ko na alam niya kung sino ang tinutukoy ko. Ngunit sa panahon yun ay hindi nila ibinabahagi sa akin ang bagay na yun sa dalawang rason. Ayaw ni ama na magkaroon ako ng takot sa buhay ko o mas lalo akong hindi magiging palakaibigan dahil iisipin kong totoong mga tao ang nakakasalambuha ko. Hindi pa ako nakakapunta sa ibang mundo at ayaw ko rin na maranasang makapunta. Hindi bukas ang aking ikatlong mata ngunit may mga pagkakataon na hindi sinasadya. Nagpapakita sila o makikita ko ang lugar nila sa loob ng ilang segundo lamang. Ayon kasi noon kay ama, hindi ako kayang pakitaan o galawin ng mga hindi natin kauri dahil pinanganak ako sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa ilalim ng elementong lupa at apoy. Hindi ako masyadong nagpapaniwala sa mga ganitong kwento lalo na kapag hindi ko nakikita o nakita ng personal. Ika nga nila, minsan yung mga hindi natin pinaniniwalaan ay pinaparanas sa atin ng mundo. Sa buwan ng aking kapanganakan, taong 1998, kung saan ang aking ika-12 kaarawan, naging malungkot ako sa araw na to dahil sabi ng aking ama, wala kaming panganda. Wala naman naging problema sa akin dahil nauunawaan ko na hindi naman kami sagana sa lahat ng panahon.
Lagi kasing itinuturo sa amin ni Ama noon na palagi kaming magpapasalamat sa kabila ng walang-wala kami. Dahil kapag marunong kang magpasalamat sa maliit na bagay, ay mas marunong kang magpasalamat sa malaking bagay. Yan ang palaging itinatatak sa amin ni Ama na hanggang ngayon ay dala-dala namin. Habang ako'y nasa pintuan ng bahay ni Ate Tata na si Ate Bing. Doon nakatira si Ate Bing at si Ate Nene. Dito sila pinatira ni Ama para lagi may maglilinis ng bahay ni Ate Tata. Minsan ay pumupunta sila Ama dito para dito matulog o di naman kay gusto niyang magtipon-tipon kami. Maliwanag noon ang gabi at puno ng mga bituin ng kalangitan. At sa tuwing napakaliwanag ng buwan, pakiramdam ko'y inaanod niya ang lahat ng mabibigat na pakiramdam ng puso ko. Kumakanta pa ako sa awiting Bisaya na Balay Ko sa Langit. Ito ang madalas naming kantahin kapag ganitong napakaraming bituin. Nararamdaman ko ang lungkot dahil wala sila Ate Tata at Day ngayon sa kaarawan ko. Hindi na kami kompleto dahil nasa Davao nga sila. Habang nasa ganoon akong pagmumuni-muni, nakakita ko ng ilaw sa kalangitan na tuwing Pasko ko lamang namamataan at bagong taon. Napakaganda ng mga ilaw na may iba't ibang kulay. Napatayo ako habang nakatingin sa langit dahil namangha talaga ako sa ganda ng mga yon. Hindi ko alam kung namalikmata lamang ako o totoo bang nakikita ko yon. Isang napakagandang bayan ang aking nakita sa may puting usok na pabilog. Nasa utak ko pa ang bayan pero hindi ko kayang ipaliwanag o ilarawan kahit magpasa hanggang ngayon. Kahit ang palabas sa TV na mga fantasy ay hindi kayang tumbasan ng lugar na yon. Hindi kayang tumbasan ng Disney movie ang paglalarawan sa lugar na yon. Gusto kong mabigkas sa labi ko pero kahit ang salitang sobrang napakaganda ay hindi pa rin sapat para makatumbas. Napatulala ako't hindi makapagsalita sa mga nakita ko at mas nagulat ako nang may dalawang babaeng magkamuka ang umarap sa akin na nakangiti at nagwika itong, "Maligayang kaarawan sa atin." Ang pangyayaring yun ay sariwa pa rin sa aking isipan magpasa hanggang ngayon. Mahirap paniwalaan. Ako man sa sarili ko'y nahihirapang kumbinsihin na totoo ang nakita ko. Kinabukasan ay sinabi sa akin ni Ina na hindi na ako nakakain ng handa ko dahil nakita nila akong tulog sa pinto. Ginigising nila ako pero iiyak lang umano ko at matutulog muli. Para bang pagod umano ko. Kaya inayaan na lamang nila akong makatulog. Kinabukasan ay kinukwento ko kay Ama at Ina ang nangyari kagabi at ang nakita ko. Ngunit sabi ni Ama na panaginip ko lamang yon. Ngunit para sa akin ay sapat na ang segundong nakita ko ang lugar na yon at alam kong totoo. Ilang araw na naman ang lumipas na wala na sa isip ko ang nakita ko. Tuwang-tuwa ako dahil nabalitaan ko magbabakasyon ng pamilya ni Ate Tata kasama si Ate Day na doon nag-aaral sa Davao. Nag-long distance kasi si Ama sa kanila noon. Mahal pang 50 pesos na bayad sa pagtawag. Magsasagawa kasi si Ama ng tafagan. Ito'y pasasalamat sa biyaya at masaganang ani ng aming palay. Kaya dapat naroroon sila Ate Tata para kompleto kami. Mag-aali umano kami sa Diyosa na si Landagan o Landangan, ang Diyosa ng palay, upang siyang magpadala ng mensahe sa Diyos. Masyadong mamitolohiya pero para sa amin na anak ng isang manggagamot, naniniwala kami na totoo ang mga Diyos at Diyos ng iba't ibang bagay sa mundo. Nagpabili si Ama ng baboy at mga manok. Ito ang gagamitin naming pasasalamat sa Diyosa. Naging abala ang lahat at naging masaya ako kasi kumpleto na ulit kami. Nauna kaming tumawid sa ilog ni Ate Day at Ate Nene. Kasya naman kami sa gaket o kung tawagin dito gaket. Ito yung kawayang pinagtatagpi-tagpi upang maging bangka. Sa pagkakaalam ko'y balsa yung tawag sa Tagalog. Bata pa lamang kami. May batas na ang mga salaguro ni Ama na hindi kami maaaring tumawid ng sabay sa ilog at magpahaba ng mga buhok dahil puros kami mga babae at anak pa kami ng manggagamot. Pero iba na ngayon dahil alam namin na hindi kami pababayaan ng Panginoon. Walang kasing saya ang aming kubo sa gitna ng irigasyon. Sasabayan pa ng maliwanag na buwan
Tulog na ang aking mga pamangkin dahil sa pagod ng paglalakbay. Hindi pa kasi nakakapasok ang mga sasakyan sa bukid namin na yon noon at pagod din sa pakikipaglaro sa aming mga pinsan. Abala si ina sa mga kapatid ko sa paghahanda para sa gaganaping tapahagan kinabukasan. Gabi pa lamang inihahanda na nila ang iba't ibang lutuin katulad ng suman at iba pang kakanin. Ang mga pinsan ko namang lalaki abala pa sa paglalagay ng palay sa makina para tanggalin ang palay sa pinakapuno niya. Napakalamig ng simoy ng hangin noon, amoy ng puno, dayami ng palay, at mga dumi ng kalabaw ang naaamoy mo. Tunog ng mga kulisap at sinasabayan pa ng napakaliwanag na buwan na halos kitang-kita mo na ang buong kaparangan. Simpleng buhay pero napakasaya at sagana, hindi katulad sa panahon ngayon na napakagulo na. Katahimikan ang nagsisilbing musika ko habang nilalanghap ko ang bawat pagdampi ng hangin na nasa silangan pa nagbumula. Napapangiti pa ako habang ninanamnam ang katiwasayan ng gabi. Habang nasa ganoon akong kaganapan, nagulat ako sa nakita kong tila ba napakaraming tao. Nakapila sila at ang iba naman ay nagsasayawan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga taong yon dahil ang bukid namin na yun ay hindi pa masyadong maraming tao. Maliban sa baryo kung tawagin dahil marami nang nakatira doon o mga kabahayan doon. Tinawag ko si ama at sinabing napakaraming tao sa kabilang bahagi ng irigasyon. Kitang-kita ko sila dahil rin sa liwanag ng buwan. Napasilip naman ng ama ko at sinabi niyang mga taga-baryo umano yon at nagsisimula na sila sa selebrasyon ng pagpapasalamat. Noon, hindi ko alam na hindi sila mga tao. Ngunit dahil wala akong kakayahan na makita ang pagkakaiba ng tao at hindi natin kauri, ay pinaniwalaan ko si ama. Kumaway pa ang iba sa akin. Ako naman ay nakatingin lamang. Hindi ko man lamang natanong sa sarili ko noon na kung paano nila ako nakikita samantalang medyo may kalayuan na sa amin ang kabilang irigasyon. Madilim din sa balkonahe dahil wala namang ilaw. Tanging liwanag lamang din ang buwan ang nagsisilbing ilaw ng mga pinsan ko sa kanilang ginagawa. Kinaumagahan, maaga kaming nagising. 3:00 pa lamang ay nag-iinit na si inay at pagsapit ng 6:00 ay gising na kaming lahat. Nagkakape na rin sila Kuya Lario at Kuya Ted sa labas at sila Ate Day naman at Nene, Bing at Mina, saka si Tata ay sa balkonahe nagkakape. Nagtimpla naman si ina ng gatas para sa akin at sa dalawa kong pamangkin. Matapos kami magkape, inutusan ako ni ama na manghiram ng pangkayod ng niyog sa kapitbahay namin. Ang kapitbahay naming yon ay maraming anak na mga binata. Ang isa sa mga binata ay tinanong ako kung bago lamang ba ako sa bukid namin na yon. Sabi ko naman na hindi, ngunit madalang lamang akong umuwi rito. Napigla ako sa sinabi ng isa sa kanila na ipakilala ko raw sila sa kasama kong magagandang dalaga. Napakunot ang noo ko dahil wala naman akong kasama. Naisip kong baka si Ate Day at Ate Nene ang ibig nilang sabihin. Dahil ang isa kong pamangkin na babae masyado pang bata ng panahong yon. Sinabi ko na sasabihin ko sa mga ate ko pag uwi ko, ngunit halos kilabutan ako nang sabihin nilang ang mga kasama ko ang gusto nilang makilala sabay turo sa tabi ko. Nagtayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam kung pinagtitripan nila ako ng mga oras na yon. Mas lalo pang nangilabot ako na magsalita sila kung maaari ba silang makipagkilala na tila kinakausap ang sino mang nakikita nila. Sa takot ko'y kumaripas ako ng takbo. Walang lingon-lingon. Hindi ko na rin alintana ang mga matutulis na dayami at ang bigat ng pangkayod. Dahil ang inaalala ko ay ang kilabot ko sa katawan. Dahil sa takot, sinabi ko kay ama na niloloko ako ng mga binata sa kabilang bahay. Kinuwento ko ang nangyari at sinabi naman ni ama na baka nga niloloko lamang ako ng mga yon. Ngunit kinatanghalian ay pinatawag sila ni ama at kinausap. Hindi ko alam ang sinabi ni ama, ngunit ayon sa ate ko, tinanong ni ama ang mga binatang yon sa kanilang ginawa. Nagtaka rin umano ang mga binata dahil ayon pa sa kanila, hindi umano nila ako niloloko. Bagkus ay nagpaalam umano sila ng maayos na ipakilala ko sila sa kasama ko umanong 2 babae. Pinakita ni ama si Ate Nene, Bing at Day
kung sila ba ang kanilang itinutukoy. Ngunit ang sabi ng mga binati wala sa kanilang mga dalaga na yon. Tinanong sila ni ama kung ano ang itsura ng dalawang babae na kanilang nakita na kasakasama ko. Nang ilarawan nila doon nalaman ni ama na sila ang mga prinsesa, pinaliwanag ni ama sa kanilang nakita nila kung anong klase ng mga nilalang ang mga ito. Halos kilabutan sila sa kanilang mga narinig at kung hindi si amang nagsabi ay hindi sila maniniwala. Hindi kasi lingid sa kaalaman nila na isang manggagamot ang aking ama at marami na itong paglalakbay na ginawa sa mundo nang hindi natin mga kauri. Kinagabihan, naganap na ang pagtatapag. Hapon pa lamang iniluluto ng mga dapat na lutuin para sa oras ng tapagan ay mag-aalay na lamang. Abala ang aking ina at si Tito Goryo sa pagsisindi ng mga insenso. Ito ay pagtataboy sa mga masasamang elementong nais makigulo. Kung inyong matatandaan sa mga nauna kong kwento sa buhay ni ama, ang kanyang mga salaguron ay may puti at itim. Ang itim ay salaguron para sa mga kulam o masamang gawi ng mga albularyong mas pinili ang ganitong gawain, at ang mga puti para sa panggagamot. Nag-usal ang aking ama ng isang dasal o orasyon para sa Diyos ang pag-aalaya ng taphag ngayong gabi. Tahimik lang ang mga pinsan ko at iba pang kapitbahay upang hindi maabala ang pagdadasal ni ama. Sa kalagitnaan ng pag-oorasyon ni ama, binalot kami ng kilabot sapagkat kung ano-anong mga boses ang iyong maririnig. Mahirap paniwalaan pero para sa aming mga nakasaksi at nakarinig ay nagsisilbi itong alaala paglipas ng panahon. Na minsan sa aming buhay ay nakasaksi kami ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Mga bagay na hindi lahat ay may kakayahang makaramdam, makakita o masaksihan. Lumalakas ang amoy ng insenso habang patagal ng patagal, senyales na may mga hindi mababuting elemento ang nakapaligid sa amin. Medyo lumalakas din ang hangin na napakalamig ng bawat dampi nito sa katawan at nanunuot sa bawat ugat mo. Napapitlag kami nang biglang tinawag ni ama si Ate Day. Napapatingin pa sa amin ang aking kapatid. Tila ba nagtataka din siya kung bakit siya tinawag ni ama. Pagkalapit ni Ate Day ay agad na inabot sa kanya ni ama ang hita ng manok at ang laman ng lechon. Nagtaka naman si Ate Day kung bakit siya inabutan ni ama ng mga pagkaing yon. Ani ama sa kanya, niabot mo ang mga yon sa bintana doon. Ikaw ang nais ng matanda na mag-abot. Nais pa sana ni Ate Day na tumanggi. Ngunit isang seryosong tingin lamang ni ama ay napasunod siya nito. Tinungo niya ng dahan-dahan ang bintana at marahang iniabot ang pagkaing dala sa labas. Nagulat kami nang mapasigaw siya, saka tumakbot yumakap kay ina. Kitang-kita sa mga mata nito ang takot na nararamdaman. Ayon kay ama, siya ang napili ng matanda na hindi nating kauri ang mag-abot dahil sa may pag-aalinlangan sa kanyang utak na maniwalang mayroong katulad nila sa mundo. Nais lang umano nilang patunayan kay Ate Day na kung mayroon tayo sa mundo ay mayroon din sila. Si Ate Bing naman ang nag-abot ng mga candy sa mga maliliit na tao. Hindi ko sila nakikita ng literal, ngunit nakita ko pa kung paano sila pagsabihan ni Ate Bing na maghati-hati at huwag mag-away-away. Kung inyong matatandaan, isa si Ate Bing sa mga kapatid kong may kakayahang makakita ng mga hindi natin kauri at nakapunta na rin sa mundo nila noong bata pa siya. Hindi man kapanipaniwala ngunit ang loob ng tahanan naming nung gabing yon ay nabalot ng ingay ng mga iba't ibang nilalang. Ayon kay ama, nasa ibang mundo kami. Para sa mga bukas ang ikatlong mata ay ang mundo ng mga hindi natin kauri nakikita nila. Ngunit para sa amin nila Ate Tata at Nene, nasa mundo pa rin ng mga tao kami at ang mundo pa rin natin ang aming nakikita. At ako, tanging mga tunog lamang ang aking naririnig. Matapos ang pagtatapag, inanyayahan na ni ama ang aming pamilya at iba pang bisitang naroroon na kumain. Noong gabing yon, kasiyahan lamang ang aming nararamdaman dahil minsan lamang kami kung magkita-kita. Kaya naman aming sinulit ang araw na naroon kami sa bukid. Dahil kapag pasok kami matagal na naman kaming makakadalaw rito. Nagkahayaan kaming magbipinsan isang araw na mamasyal sa baryo.
Hindi na sumama ang dalawa kong pamangkin kasi nakipaglaro na sila sa mga kaindaran nilang kapitbahay namin. Sumama ako sa mga pinsan ko at binilinan pa sila ni ama na huwag akong pababayaan, lalo na't hindi ako masyadong pamilyar sa mga taga-baryo. Sinabi naman ng aking mga pinsan na silang bahala sa akin at wala daw magtatangkang galawin ako dahil mukha pang araw akong lalaki kaysa sa kanila. Hindi kasi ako katulad ng ibang babae na babaeng babae kung magdala ng damit. Pagdating namin sa baryo, aliw na aliw ako sa mga palaro at sa mga nag-iinsayo ng sayaw. Malapit na kasi ang piyesta doon kaya abala ang mga kabataan sa kanilang magiging programa. Napapansin kong panay ang tingin sa akin ng mga naroroon. Bago lang din kasi ako sa mga mata nila kaya parang naninibago rin sila sa akin. May mga babaeng bumati sa pinsan kong si Yael. Nakakabay sa akin si Yael habang si Joy naman ay nasa kabilang gilid ko at si Julian na nasa likuran ko. Kaming apat ang halos magkakalapit ng edad kaya malapit kami sa isa't isa. Pero madalas kong kasama kapag narito ako sa bukid ay si Yael at Joy. Hapon na noon ang magaya akong umuwi. Nauuna ako ng bahagya nang sinabi nilang hintayin ko sila sa puno ng talisay dahil may bibilhin lamang sila. Habang naghihintay ako ay may lumapit sa aking apat na babae. Ang isa sa kanilang humarap sa akin habang ang tatlo ay nasa likod niya lamang. Maganda ang babae, kahit pamorena siya. Magandang mga mata at ang kanyang mga ngipin, bagay na mas nagpapaganda pa sa kanya. Tatanungin ko sana siya kung ano ang kailangan nila. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, ay pinalipad na niya ang palad niya sa pisngi ko na may malutong na mga tunog. Parang napingi ako dahil tumunog ang tainga ko. Hindi ako makapagsalita agad dahil nabigla nga ako. Nagsasalita pa ang kanyang mga kasama sa salitang Ilocano. Halo-halo kasi ang mga tao sa bayan naming yon. Ngunit ako, Ilonggo, Bisaya lamang ang nauunawaan ko. Sinabunutan niya ako't dahilan para mapaliyad ako. Nag-aral ako ng taekwondo at may alam ko kahit papaano. Ngunit sabi ni ama, huwag naming gamitin ang aming lakas sa mahihina at huwag kaming gaganti hanggat maaari. Sinigawan ako ng babae na bakit ko daw nilalandi si Yael. Hindi ko daw ba siya kilala at ang lakas daw ng loob ko namang ahas ng nobyo ng iba. Napaisip ako na baka akala niya'y nobyo ko ang pinsan ko, saka lang sumagi sa isip ko na hindi nga pala niya ako kilala. Hinila pa niya ang buhok ko dahilan para mapangiwi ako, ngunit bago pa man niya ako ilang paso sa hindi ko malamang dahilan, buong lakas ko siyang naibalibag. Nagtaka ako't natakot sa nangyari, maging ang mga kasama ay napatras din. Bigla ko napalood na para bang may lumabas mula sa loob ko at nagtataka ako kung bakit tila takot na takot ang mga umaway sa akin. Ang mas ikinabigla ko ay dumugo ang ilong ng babae at nagtitili sa sakit habang hawak niya ang kanyang buhok. Nagtakbuhan ang mga kasama niya at iniwan siya habang ako'y nananatiling nakaluhod at nakatingin lamang sa kanya. Panay ang kanyang pagtango na para bang may kausap siya. Gulat din ang kararating lamang na sila Yael. Halos mabitawan nila ang mga dala nilang pagkain nang makita ang babaeng tila sinipa sa paraan ng kanyang pagkahiga. Natulala lamang ang mga pinsan ko. Ilang minuto din silang nasa ganoong sitwasyon. Nakabawi lamang silang nang dumating ang mga taga-baryo. Dinala nila ang babae sa bahay. Nagtaka naman ang aking ama kung ano ang nangyari. Napatingin lamang sa akin ang aking ama. Sinabi kong wala akong ginawa at silang nauna dahil napagkamalan nila akong kasintahan ni Yael. Nang magising ang babae, takot na takot siyang napatingin sa akin habang ako'y nakatingin lamang sa kanya. Tinanong siya ng aking ama kung ano ang nangyari. Anya, may babae daw na biglang sumulpot at sinabunutan siya habang ang isang babae na kamukha nito ay nakatayo umano sa gilid ko't nakangiti lamang. Pinagsabihan daw siya ng isang babae na ayaw nilang sinasaktan ako. Ulitin pa umano ng babae, uubusin umano ng babae yun ang kanyang lahi. Pinaliwanag ni ama na ako'y pinsan ni Yael. Kilala kasi ang angkan namin sa baryo na yon. Banggitin lamang ang aming apelyido'y kilala ka na nila. Nanghingi ng tawad sa akin ng babae at sinabing hindi niya alam na pinsan ako ni Yael. Pinatawad ko naman siya at naghingi rin ako ng tawad sa nangyari. Pag-alis nila tila may kinakausap si ama. Noon, hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero nung lumaki na ako,
Nalaman kong ang mensahero ng taga-ibang mundo pala ang kausap ni Ama. Ito'y ang engkantong taga-silangan kung saan nanggaling si Puti, ang salaguron ni Ama. Matapos makausap ni Ama ang mensahero niya, ay wala nang kababalagang nangyayari sa akin. Pansamantala, sa Davao ako nag-aral at naging matiwasay ang buhay ko. Naging normal ang lahat. Naranasan ko ang mabuli pero lumalaban naman ako na walang kambal na sumasaklolo. Akala ko, ang nangyari noon ang huli. Ngunit nang muli ako nagbakasyon at ako'y 14 na noon, at sa panahong ito'y alam ko ng sina Ama at Ina ang talaga kong mga magulang. Uso na ang cellphone noon. Kung di ako nagkakamali taong 2001 nang magsimula ang cellphone na 5110. Pinahiram ako ni Ate Mina noon para makausap ko ang aking mga kaibigan sa Davao. Ngunit nung araw na yon ay sira ang cell site sa poblasyon at kabilang bayan lamang ang mayroong signal. Para makasagap kay kailangan mong umakyat sa kapilya. Dahil mas mataas ito na lugar, umakyat ako doon at nakipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko gamit ang cellphone. Hindi ko na malayan ang oras dahil aliw na aliw ako. Habang nasa ganun akong sitwasyon ay may narinig akong parang nagtatawanan. Nagpalinga-linga ako dahil hindi ko lubos sa kalain na may ibang tao pa pala doon maliban sa akin. Pinakinggan ko kung saan nanggagaling ang mga hagik-gik at kalaunan ay napagtanto kong nasa gilid ng simbahan nagmumula. Tumayo ako at sumilip sa gilid ng kapilya at hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko ang 2 babae at isang lalaki na panayang tawanan at harutan. Ang isang babae may dalang basket na may magagandang palamuti. Kulay ginto ang basket na may disenyong bulaklak at ibon. Namumulot siya ng bunga ng puno ng rubber o ng rubber. Bilog ang mga bunga nito na kulay kayumanggi. At kapag ikakaskas mo sa semento iinit ito. Habang ang isang babae nakikipagharutan sa lalaki, panay ang kilitian nila na animoy naglalandian pa. Napakunot ang noo ko dahil hindi normal para sa akin na gawing parke ang kapilya. Napatikim ako na bagay na agad nilang napansin. Sinabi kong kapilya ito at hindi parke para magharutan sila. Napatawa pa ang isang babaeng namumulot ng mga bunga ng puno at napatingin sa kanyang kasama. Maganda sila, mapuputit mapupungay pareho ang kanilang mga mata. Mahaba ang kanilang kulot at kulay mais na buhok. Ang mga labi nila perpektong bumagay sa kanilang muka. At habang tinitignan ko sila, doon ko napagtanto na magkamukha silang dalawa. Napahagigik sila at muling napatawa. Hinila ng isang babae ang lalaki saka inaya pa ang kanyang kambal at sabay silang tumakbo pababa sa likod ng kapilya. Sinundan ko pa sila kung saan sila pupunta, ngunit hindi ko na sila naabutan. Naisip ko pang ang dali naman nilang nawala. Tinignan kong mabuti ang lugar kung saan sila bumaba. Natado ko pa ang bahay ni Tatay Pedro at nag-iisa lamang iyon doon. Wala siyang kapitbahay na natatanaw ko. Kaya napapaisip ako kung saan nanggaling o saan papunta ang mga kabataang nakita ko. Napapakamot ako ng ulo habang babalik nang bigla akong mapahinto. Hawak-hawak ko ang aking lampas balikat na kulot kong buhok. Ilang minuto akong nakatayo at kinikilabutan ako sa aking iniisip. Noon ko lang kasi napagtanto na pareho ang mga damit namin nung magkamukhang babae. Naka-jumper ako ng maong na sinapawan ng puting damit na may mahabang manggas. Naka-rubber shoes ako noon na puti sapagkat galing kami noon sa pamamasyal at tumiretso ako sa kapilya. Pareho din kaming may pulang headband at supil sa aming kung tawagin. Ang pagkakaiba lamang namin ay magaganda sila at ako naman alam ko sa sarili ko na hindi ako binihiyaan ng ganong kagandahan. Tila nahinto ang oras ko na pakiramdam ko'y may nakamasid sa akin mula sa likuran ko. Hindi ako halos makakilos at hindi ng takot at kilabot na namamaybay sa aking kaibuturan. Napapaluhan na ako sa takot, saka ko lang napansin na nag-aagawan na ang dilim at liwanag. Sa wari ko'y 6:00 na at ang oras nito'y pinaniniwala ang labasan ng mga hindi natin kauri. Kaya nakasanayan na sa amin kapag 6:00, kailangan ay nasa loob ka na ng bahay. Umihip ang hangin na ang lamig nito'y hindi mo gustong maramdaman. Nanunuot kasi sa buo mong katawan o sa buo mong kalamnan
na naghahatid ng kilabot sa iyong buong pagkatao. Pakiramdam ko, palapit na ng palapit sa akin ang sino mang nasa likuran ko. Nanggigilid na mga luha ko sa takot. Nasa punto na ako ng pakiramdam ko na hindi na ako makakaalis sa kinatatayuan ko hanggang sa mapalingon ako sa kapilya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ko. Ang takot ay napalitan ng tapang nang aking maalala ang pili ni Ama. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang, "Bakit ka matatakot? Pinagdududahan mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Makapangyarihan ng mga hindi natin kauri, ngunit wala yan sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ang mga elemento ang kalaban mo, kundi ang sarili mong anino. Hindi ang takot ay palagi lamang nasa isip natin. Ito'y palagi lamang nasa isip sa tuwing may pag-aalinlangan ka sa mga desisyon mo sa buhay. May nangyayari sa buhay mo, may takot ka at pangamba. Itaas mo lamang sa Panginoon dahil hindi siya bingi sa panalangin mo." Sa mga salitang yun ni Ama na sumagi sa utak ko, pumikit ako't nanalangin sa Panginoon. Sinabi ko sa kanya na walang kakayahan kaming mga tao sa kapangyarihan ng mga nilikha mong mga taga-ibang mundo. Ngunit sa pamamagitan ng tiwala namin sa iyo, ililigtas mo ako sa ilusyon na dulot ng mapaglinlang na mga elemento. Sa puntong yon, naikilos ko ang aking hintuturo at napatakbo na lamang ako't nagsisigaw nang magtayuan ang buhok ko sa sentido ko. Tumakbo ko pababa habang nagsisisigaw at doon ko napagtanto na kapag takot ka, pakiramdam mo yung mas mabagal ang pagtakbo mo. Nang marinig nila Ina ang aking sigaw, ay lumabas sila agad at sinalubong ako. Tinanong nila kung ano ang nangyari sa akin at bakit namumutla ako. Saan umano ako nang galing? Sinaway ni Ama si Ina dahil alam niyang ninenervyos na rin ito. Pinaupo kami ni Ama at pinabutan ako ng tubig at pinakalma. Ilang minuto din bago ako tuluyang makabawi, ngunit hindi pa rin nagtatanong si Ama. Hinintay niya akong mismong magsabi sa kanila kung ano bang nangyari. Napatingin pa ako sa simbahan bago nagsalita. Kinuwento ko ang lahat ng nakita ko na babaeng magkamuka at ang lalaking kasama nila. Sa buhok, sa headband at pati sa damit. Tinanong ko din sila kung may mga nakatira ba sa kabilang panig ng kapilya dahil wala namang bahay doon maliban kay Tatay Berto. Nagsimulang magkwento si Ama. Sinabi niyang malaki na ako kaya pwede ko nang malaman. Hindi raw ako dapat matakot dahil ang nakita ko ay ang kambal na prinsesa na kasabayan kong ipinanganak. Sila ang nagsilbing gabay ko sa bawat araw. Kapag may nananakit sa akin, silang gumaganti para sa akin. Ani pa ni Ama, ang kambal ay parang aking mga alter ego, kung tawagin. Bahagi sila ng aking personalidad at nagre-representa sa aking emosyon. Ang isang kambal na may matapang na enerhiya at aura ay ang aking isang bahagi ng ugali. At ang isang palangiti at mabait ay ganun din. Kung napapansin ko daw na kapag galit ako, nasasaktan ko ang mga taong kagalit ko sa pamamagitan ng aking isipan at anuman ang masamang sasabihin ko'y nangyayari dahil yon sa isang kambal na may maitim na enerhiya. Ngunit ang galit ko'y hindi rin nagtatagal. Madali akong nagpapatawad. Madaling nawawala ang galit ko't makalimot at yun ay dahil sa isang kambal na may puting enerhiya at aura. Sila ang aking abyan maliban sa Diyos. Sila ang madalas na gumagabay sa akin. Taong 2004, pumanaw si Ama kasama ng kanyang paglisan na yung pagsasakripisyo niya para walang sino man ang makatanggap sa amin ng kanyang mga salaguron. Inilibing ang kanyang kagamitan sa lugar na hindi namin matatagpuan. Ang batas ng bato'y mahahanap sila ng mga taong muli ay magmamay-ari sa kanila at kung sino man ang taong yon, naway gamitin niya sa tama at mabuti ang kapangyarihan ni puti at ng mga puting engkantong nakapaloob sa bato. Naway tumbasan niya ang pagtulong ni Ama sa mga nangangailangan, sa paggamot sa mga taong sinaktan ng mga masasamang elemento at engkanto. At tulad ni Ama, lagi niyang nasa isip na mas makapangyarihan ang Panginoon laban sa kanyang mga salaguron. Parang kabutihan ng kanyang puso hindi mabura ng kasakiman. Sa ngayon, nararamdaman ko ang kambal pero iniisip ko lamang palagi na bahagi lamang sila
ng aking personalidad o aking alter ego. Kapag nagagalit ako, palagi ko lamang isinasaisip ang Panginoon nang hindi ako makapanakit ng iba. Dahil kapag kumakapit ka sa Panginoon ay hindi ka malilihis ng landas. Ang buhay ko hindi kasing pantasya ng buhay ni Ama, Ate Bing o Mina. Hindi rin ito kasing ganda ng kanilang karanasan sa mga hindi natin kauri. Ngunit may tuturing ko itong isang alaala na palaging nagpapangiti sa akin. Dahil kapag sinasariwa ko ang nakaraan, ay naaalala ko kung gaano kakasaya, kung gaano kasaya ang buhay ko. Bago magtapos ang aking maiksing kwento at karanasan, may nais lamang akong ihabilin. Palagi tayong maging mabuting tao at may takot sa Diyos. Dahil sa kabila ng makabagong mundo, naniniwala ako na sa bawat sulok ng mundo o kahit ikaw na nakikinig, ay nananatili pa rin sa puso mo na ikaw ay isang batang isinilang kung saan ang mundo ay nababalot ng hiwaga. Ang tunay na hiwaga sa ating mga puso, magsilbi tayong buwan sa buhay ng mga taong may madidilim na nakaraan. Magsilbi kang bituin sa mga taong pakiramdam nila ay wala nang ngiting sisilay sa kanilang mga labi. Ang Diyos ang gawin mong kapitan sa buhay mo. Hayaan mo siyang magmaneho ng bawat gagawin at desisyon mo at hindi ka niya ililis ng landas. Bagkus, aayusin niya ang buhay mo. Maraming salamat sa DM Stories YouTube channel. Sa Puntod ni Ama at Ina ay pinaparinig ko ang kanyang istorya sa iyong channel. Alam ko na nagustuhan niya sa pamamagitan ng paghalik ng aso na noon ay nasa kanyang puntod sa aking muka. Salamat din sa tiwala sa akin at sa aking mga istorya. Mabuhay ka at pagpalain pa. Nagmamahal, Lyra Luna. Yon. Grabe, ganda ng buhay pala nitong si Ate Lyra nyo. So, parang kaibigan na rin natin to si Lyra. Madalas ko tong kausap. Ganito pala yung kwento niya, no? Grabe, ganda. Nakakapangilabot. Yun lamang po. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta sa mga kwento rito sa channel na ito. At maraming salamat din kay Lyra para sa pagbabahagi ng mga totoong karanasan at kwento ng kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang po.